Monica's POV. Love, pwede bang sa rancho na muna tayo tumuloy kapag labas natin dito? I'm worried about my father pero puro trabaho na lang kasi ang ginagawa niya. Matutuwa siya kapag nakita niya si Lindsay. Tumungo naman si Leonardo bilang tugon. Lahat na lang nasasabihin ko sumasang-ayon siya. Hindi niya ako sinasalungat. Hindi siya nagreklamo. At lagi lang din siyang nakasuporta sa akin. Aalis na rin muna ako. May kailangan pa kasi akong ayusin. Matapos magpaalam ni Chad, umalis na rin siya kaagad. Naiwan kaming tatlo dito sa pribadong silid na inuukupan namin. 3 buwan mula ngayon, pwede na tayong magpakasal. Ready ka na ba? Maya-maya tanong sa akin ni Leonardo. Hindi tuloy ako nakasagot kaagad. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi nabigla lang talaga ako. Napakarami nang nangyari. Marami na rin kaming pinagdaanan at ngayon eto. Danganak na rin ako. Hindi naman laging masaya. Minsan, mahirap at malungkot din pero ganun pa man, tumupad siya sa pangako niya. Hinintay niya ako. Naghintay siya na matagal para lang makasama ako. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa kanya. Dahil para sa akin, sobrang perfect niya. Ganun pa man, siya lang din talaga ang lalaking na naisin kong makasama habang buhay. Yes, handang-handa na ako. Salamat kasi tumupad ka sa pangako mo. Hindi ka napagod. Halos pabulong kong sagot. Hindi ko na rin namalayan ang luhang tumulo mula sa aking mata. Posible palang makaramdam ng ganito. Masaya habang lumuluha. Nangungulila kahit na nga ba nasa tabi ko lamang siya. Hindi ko na alam kung saan ko pa ilalagay ang ibang emosyon na nadarama ko sa mga susunod pang araw. Pero isa lang ang sa tingin ko ay nararapat. At yon ay ibalik kay Leonardo ang sa lahat ng taong malalapit sa akin, lahat ng kasiyahang pinadama nila sa akin. Mabilis lumipas ang araw. Dumating ang 1 buwan. Naging 2 hanggang sa ngayon 3 na. Masaya, kontento at simple lang ang pamumuhay namin dito sa rancho. Dahil tulad na napag-usapan namin ni Leonardo, dito kami sa Rancho Trinidad tutuloy. Wala rin naman naging problema sa pamilya niya. He can also work from home. Habang ako naman eto, nagmamaganda. Biro lang. Kung abalang lahat, syempre abala rin ako. Tinutukan kong muli ang kaprahan. Tinutulungan ko rin si Leonardo sa import-export at higit sa lahat ay ang kasal namin. Ilang araw na lang ang bibilangin at magiging ganap na kami mag-asawa ni Leonardo. Nakakakaba, nakakasabik at nakakatawa rin. Halo-halong emosyong nadarama ko sa nalalapit naming pag-iisa. Ano ba? Diba sabi ko bumaba ka? Napakasira mo talagang peste ka. Dinig ko ang malakas na sigaw ni Leonardo habang nakahiga siya at nasa may tiyan naman ang anak naming si Lindsay. Bugok ka talaga. Sugod ka kasi na sugod. Buwelta naman ni Chad na nakahiga sa lapag, katapat ng sofang hinihigaan ni Leonardo. Sa totoo lang, ang sarap nilang pag-untoging dalawa. Wala na silang ibang ginawa, kundi ang maglaro ng online game sa tuwing wala silang trabaho. At ito namang si Chad ginawa ng boarding house itong rancho. Dito na halos tumira ang loko-loko dahil pinalayas daw siya ng ama niya. Kung hindi ba naman kasi, saksakan ng hilig ang isang yon. Ayun tuloy, nakabuntis ang loko. Chad, punta tayo sa grotto. Hindi pa tayo nakakadalaw doon ngayon Siyempre kung narito si Chad, malamang narito din si Bella. Napakatagal nang di nagpakita sa amin ng bruhang yan. Pero ngayon kapareho siya ni Chad. Kulang na lang gawing boarding house ang rancho. Samantalang napakalapit lang ng Rancho Avila sa Rancho Trinidad. Leonardo! Malakas kong sigaw na kinatingin nilang tatlo. Yang anak ko, kapag nahulog yan ang dahil sa kalalaro mo, malalagot ka sa akin. Dagdag ko pa. Sinong hindi magagalit? Abay halos maglambitin ang anak ko sa katawan niya. Hindi pa rin siya paaawat? Abalang-abala sila sa paglalaro sa sala. Samantalang ako dito, halos magsunog ng kilay. Kakaaral ng peste na cookbook na ito. 1 buwan matapos ako manganak, binilhan ako ni Leonardo ng sangkatutak na cookbook. Akala ko kung para saan yun pala para sa akin, para matuto raw ako. Pinag-enroll niya pa ako sa isang pribadong paaralan dito sa Mariveles para mag-aral ng HRM. Alam kong malaking tulong to para matuto ako magluto, pero daig ko pa ang pinapas lang ng paulit-ulit sa tuwing may exam kami at pinagluluto ng kung ano-anong potahe. Dahil doon, ligwak ako. Katakot-takot at tres ang grado ko.
Ngayon, eto, nagsi-self-study na lamang ako. Tinanggap ko nang wala na akong pag-asa pa sa pagluluto. Sadyang makulit lang mapapangasawa ko at pilit akong pinag-aaral kung paano lutuin ang magdadaling putahe. Love, don't worry. I can handle our baby. Just focus on your study. Read all the ingredients and how to cook all the dishes written there on your cookbook. Baliwalang sagot niya naman. Kung isungal-ngal ko kaya sa kanya itong cookbook na binili niya. Ikaw na lang kaya mag-aral. Muli kong sigaw sa kanya. Total, ikaw lang naman na may gustong mag-aral, ako magluto. Napaka-arte mo lang kasi. Giit ko pa. Lumapit sa akin si Bella habang may hawak na cookies sa magkabila niyang kamay. Hindi ko alam kung ako lang ba nakakapansin o sadyang namamayat lang talaga ang bruha. O baka naman diet siya. Sa akin ka na lang magpaturo. Libre na, masarap pa. Biglang sambit niya na makalapit siya ng lubusan sa tabi ko. Umupo siya at binuklat-buklat ang ibang libro na akala mo naman interesado siya sa nakasulat doon. Tigilan mo ko, Bella. Bukod sa hindi masarap ang luto mo, hindi ako naniniwala na may matututunan ako sa'yo. Isa't kalahating sira ka rin sa pagluluto kaya please lang, wag ako. Sagot ko naman sa kanya. Excuse me, kung sa ating dalawa rin lang, di hamak na may mas maalam ako magluto kaysa sa'yo, no? Muli ring sagot niya. Di rin talaga patatalo ang bruha. Maiba ako. Inubos niya muna ang cookies na hawak niya bago muling nagpatuloy. Sabi ni Leonardo, may hinahanap kang kapatid. Bakit di ko alam yon? Kuryosong tanong niya. Mula na makalabas ako sa ospital at nakabalik dito sa rancho, nag-hire na ako ng private investigators pati na rin FBI na pwedeng tumulong sa amin sa paghahanap sa kapatid ko. Kulit hanggang ngayon wala pa ring balita tungkol sa kanya. Wala rin kasi kaming maibigay na mas matibay na ebidensya at basehan para makita siya. Nung pagkalibing ni Mama na kwento sa akin ni Daddy ang tungkol sa panganay kong kapatid na babae. Tuluyan ko lang ibinaba ang libro at di na pinagkabalahang basahin pa iyon. Her name is Mara, my big sister. Giit ko pa. Napatakip naman ng bibig si Bella at nanlaki ang mata. Tunay? Oh my God, Monica. Hindi lang pala ikaw ang pinsan ko. Sunod-sunod pang tanong niya. Hindi ko rin alam nung una kung ano magiging reaksyon ko sa mga nalaman kong yun dati. Tulad ni Bella, hindi rin ako makapaniwala. Pero ngayon, ang hiling ko na lamang makita siya. That's what Dad said. Sagot ko. Bumaling ako sa kanya na ngayon nakaharap pa rin sa akin habang nakataas sa mga paa sa upuan. Wala ba nababanggit sa'yo si Tita Carmelita tungkol sa kapatid ko? Maang natanong ko pa sa kanya. Pansin ko umilap ang mga mata at hindi na siya makatingin sa akin. Di naman kami masyadong nag-uusap ni Mama. Alam mo na, laging mainit ang ulo nun sa akin. Sign of aging yata. Tsaka hindi ko na lang din pinapansin. Mahabang sagot niya naman. Yun kasi ang problema sa pamilya ni Bella. Nakakasama niya nga kahit papaano pero para bang may kani-kaniya silang mundo. How about Tito Alinito? Muli kong tanong. Hindi ako close sa pamilya niya sa totoo lang. Kahit na nga ba si Bella ang kaisa-isa kong pinsan, hindi ako malapit sa mga magulang niya. Pakiramdam ko kasi nakakatakot silang lapitan. Same, pareho lang sila ni Mama. Sagot niya ulit. Gusto mo bang tulungan kitang hanapin si Mara? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Alam ko marami na akong utang na loob kay Bella at alam ko rin na hindi yon tinuturing na utang na loob ko sa kanya. Nahihiya rin ako magsabi sa kanya sa totoo lang, pero ngayon siya na mismong nag-aalok. After your wedding, tutulungan kitang hanapin ang nawawala mong kapatid, na pinsan ko rin. Dagdag niya pa. Wala tuloy ako ibang nagawa kundi ang yakapin siya na mahigpit. Sobrang laking tulong na sa akin ni Bella. Lahat na lang ginagawa niya para sa akin. Minsan nga tinatanong kong sarili ko, paano ko naging magkapatid kami? Ganito pa rin kaya kami? Thank you so much. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag wala ka sa tabi ko. I said, then hug her again. Leonardo's POV. 3 buwan bagong araw ng kasal namin ni Monica. Personal namin pinamahagi ang lahat ng imbitasyon para sa aming kasal. I also sent an email to Vanessa about my wedding day. Di naman to naging big deal sa akin simula noon. Nakaget over na ako sa kanya but still, I'm looking forward to see her again and personally talk to her. Alam kong naiintindihan ako ni Monica dahil wala akong pinalampas na detalye na kailangan niyang malaman tungkol sa amin ni Vanessa.
At ngayon tapos na ang mahabang paghihintay. Nandito ako nakatayo sa gitna ng altar habang hinihintay si Monica na dahan-dahang naglalakad patungo sa akin. Don't you dare look at her as if you are the groom. Kahit pangarapin o isipin man lang yan, wala kang karapatan. Pabulong, ngunit may diin kong singhal kay Ivan. Ivan is my best man since Chad can't go on time. Sa kinakaharap na problema ng bugok na yon, ngayon malamang ginigisa pa siya ni Tito. Kaya naman napilitan akong ipalit si Ivan as my best man. Ipapaalala ko lang sa'yo na ako dapat talaga ang groom. Pero dahil mapagbigay ako, pinapaubaya ko na sa'yo. Total bagay kayong dalawa. Pareho kayo may taga sa utak. Mahinang singhal naman ni Ivan na may nang aasar ng ngiti. Kung wala lang kami ngayon dito sa simbahan at sa harap ng maraming tao. Talagang tatadyakan kong lalamunan niya para matuluyan na. I am still lucky that Ivan has no interest in my beloved ex-nanny. At mabuti na lang din mas nauna niyang nakilala si Bella na ngayon siyang maid of honor ni Monica. Ang aming mga kaibigan, pamilya at mga kamag-anak narito upang saksihan ang aming kasal. Upang saksihan kung paano kami nangako na hawakan ng kamay ng isa't isa hanggang sa tawagin ang bagay na iyon magpakailanman. At kung paano namin haharapin ang mga tagumpay at kabiguan na maaaring mangyari sa hinaharap. Habang pumapailan lang sa ere, ang kantang napili ni Monica habang siya'y naglalakad ng marahan patungo sa akin. Bumalik lahat ng alaala, simula nang una ko siyang makita. She may be look, act, and weird that time. Hindi ko may tatangging nag-interesado ako sa kanya. Sinong mag-aakala na ang weirdong babae na una kong nasalayan sa coffee shop ay siyang magiging asawa ko pala? Sino makapagsasabi na ang sira kong yaya dati ang siyang bubuong muli sa halos lugmok na lugmok ko ng pagkatao? Tanging si Monica ang siyang nagbigay ng kulay at liwanag sa dumilim kong mundo. At higit sa lahat, nang dahil sa kanya natuto ulit akong mangarap at tarapin muli ang bukas ng may ngiti at puno ng pag-asa. And just like the song, habang nabubuhay ako, mamahalin ko siya palagi. Hahawakan ko siya palagi. Palagi ko siyang hahanapin and I will always be here and stay by her side forever. Ingatan mong anak ko. Sabi ko na noon pa pero uulitin ko. Mahalin mo siya at ipadama sa kanyang tinatawag na kaligayahan ng pananabik. Sabi ni Don Juan habang binibigay niya ang kamay ng kanyang anak sa akin. I will, hanggang sa huling hininga ko. Sagot ko habang nakatitig sa mga mata ni Monica. Bago natin simulan, nais kong malaman kung may nais bang tumutol sa kasalang ito? Tanong ng pare pero tayong ang mga bugok kong kaibigan ang nag-iingay lang. Ang maririnig gawa ng piatos at royal na nilalaklak ng mga peste. Balak pa yatang mag-picnic dito sa loob ng simbahan at sa araw pa ng kasal ko. Kung si Mateo maraming pamahiin nung kinasal siya, naharos isumpa naming lahat ang kasal namin ni Monica. Masasabi kong en grande, pero weird, dahil halos buong bayan ng Mariveles ay inimbitahan ng ama niya. Daig pa namin ang wanted na nagpapaskil ang ama ni Monica ng mga posters sa buong parte ng Mariveles na may mukha naming dalawa. Nakalagay doon ang petsa, araw, oras, pati na rin venue ng kasal namin. At ngayon eto ang mga bugok kong kaibigan. Isama na rin si Bella na nagpe-fiesta sa peste na chicheria at soft drinks. Mga patay gutom. Kung wala namang tututol, simulan na natin. Muling sabi ng pari at nagpatuloy pa ulit. Leonardo Servan, do you take Monica Trinidad as your lawful wife? To have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death do you part? I looked at Monica's eyes with so much love before I answer. Yes, I do. I saw Monica became emotional and tears fall down to her face. Monica Trinidad, do you take Leonardo Servan as your lawful husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death do you part? Muling tanong ng pare. Tumingin din sa akin si Monica na may luha sa mata at namumula pang ilong gawa ng pag-iyak. Yes, I do. I smiled as she answered that. Daig ko pang nanalo sa loto na tinanggap niya ako ng buong buo. Bukod sa kasiyahang nararamdaman ko ngayon, naramdaman ko rin ang kapanatagan ng loob at labis-labis sa pagmamahal sa babaeng nasa harap ko ngayon. Nang inabot na sa akin ng pari ang singsing, agad kong sinuot kay Monica
habang siya na may buong pusong tinanggap at umusal ng pangako na ikinaluha ko. I never felt this kind of love before, only with Monica. Tinatanggap ko ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan. Ipinapangako kong mamahalin kita at iintindihin kita araw-araw. Pangakong susuportahan kita at palalakasin sa tuwing ikaw ay pagod. Pangakong ibibigay ko sa iyong lahat at sasaluhin ng lahat ng aking kaligayahan. Kasama ka hanggang sa huling pahina ng ating kwento. I love you always and forever, my love. Hinadkan ko ang labi ni Monica nang matapos niyang sabihin ng kanyang panata pagkatapos ko isuot ang singsing sa kanyang daliri. Kinuha niya rin ang singsing na iniabot sa kanya ng pari at marahang nilagay yon sa aking daliri na katulad ko'y patuloy rin lumuluha. I take this ring as a sign of my love and faithfulness. I promise to choose you and only you from the very start. Stay until the end of the story. Promise to hold your hand and never let you go even if the world will do us apart. Promise to make you happy every single day of our life. Promise to protect you, to guide you, to understand you and to make you safe until our hair becomes white together. And I promise to love you, make you feel special and grow old with you, my dear Monica. I love you so much, my ex-nanny. You may now kiss the bride. As I kissed Monica, sabay-sabay naman nagsigawan ang mga ulupong kong kaibigan. Pati si Bella ay nakitili pa. Bilasan na rin si Leonardo. Dinig ko ang sigaw ni Cipriano. Tanggalin na yan sa JC. Bawal bilasa, hindi na fresh. Tayo mga match at gwapo na lang ang titira. Dagdag na sigaw naman ni Reynan. Samantalang siya nga ang pinakabilasa at si Brian ang pinaka hindi na fresh. Galingan mo sa honeymoon ha. Siguraduhin mong sure ball. Huwag ka magtitira kahit isang patak. Sigaw din ni Mateo na kung nasa tabi ko lang, baka pinitik ko ng lalamunan. Palibhasa tulad ni Brian, pareho silang mga maharot at mahihilig. I now pronounce you husband and wife. Pagtatapos ng pare, nagpalakpakan ng lahat ng narito ngayon at naglakad na kami palabas ni Monica. Hinagisa nila kami ng butil ng bigas at ang iba naman naghagis ng bulaklak. Halos sabay din na lumabas ang mga tao na ngayon papunta na sa Hacienda Trinidad na siyang pinagkasundoan naming maging venue ng aming kasal.